taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Mga pinagana ko mga kaigsunan, malipano sab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning langyog tuno sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibuok Kapupudan, sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcast dinhi sa radio. Malipayong pagpaminaw Luzon o sa tibuok kalibutan nga nagabang via internet sa live streaming sa www.lcm-philippines.org o imunusab sa Facebook page sa The Loud Cry Ministries o sa Tingog sa Paglaom o imunusab sa LCMBN Studio YouTube channel o imunusab sa LCM Media or LCM TV o imunusab sa LCM app. Malipayong pagpaminaw-sab sa itong mga kapamilya kaigsunan din sa Dakbayan sa Sugbo. Kamo nagpaminaw pinagi sa DYRB Cebu Radio Pilipino na kunang dial sa inyong mga radio. Southern Cebu, Northern Cebu, salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw sa itong programa. O gimunusab sa Bohol, Leyte, Negros o sa mga dinhidapit sa itong mga kapamilya kaigsunan sa Siquijor. Imunusab sa mga northern sides sa kabaybayunan sa Mindanao like Iligan, Butuan, Cagayan, nagkapaminaw gyapon kini ato mga kaigsunan pinagi sa DYRB Cebu. Sa ato po mga kapamilyang kaigsunan sa Mindanao, salamat kayo sa inyong walay undang po nga sa pagsubaybay. Sa ato ang broadcast din sa radio, kamo nagpaminaw pinagi sa 5 ka mga radio stations sa LCM-FM like Agusan 107.1 LCM-FM. Nagimurusab din sa Davao del Norte, kamo nagpaminaw pinagi sa 99.3 LCM-FM o sa Davao del Sur, kamo nagpaminaw pinagi sa 95.9 LCM-FM. O gimunusab din sa Bukidnon, kamo nagpaminaw pinagi sa 91.7 LCM-FM. O gimunusab din sa Western Mindanao, Pagadian City, kamo nagpaminaw pinagi sa 103.9 LCM-FM. Malipayong pagpaminaw sa tanang mga kapamilyang kaigsuonan dinhi usab sa Banay-Banay, Lupon o sa tibuok Davao Oriental din ko to babati kini nga tong broadcast. Kamo nagpaminaw pinagi sa Shane FM 88.1 Radyo Bandera o gimunusab dinhi sa Dakbayan sa Davao nga dinhi nanukad ang ato ang main broadcast. Kamo nagpaminaw pinagi sa Max FM 94.7. Okay, salamat kayo mga kapamilyang kaigsunan. God bless you and more power to you. Alang sa kasayuran sa tanan, sa wapagyud kayo maka monitor sa atong 94.7 Max FM matag alas 8:30 hangtod alas 10 sa gabi. No, medyo laom ng gabi mga higala. So kanyang mga kapamilya diri sa Davao City, pabaluan ninyo. And Max FM is reaching Davao del Sur, Sarangani Province,
Bisan pa sa Sarangani mga higala makuha ninyo. Kamo diyan taga Malungon, mabati ninyo ang Max FM 94.7. Og yan po na nag-chat diri ampo na to Pastor Ray, magtukot tag FM LCM FM sa Davao City. Mahal kayo pero sige lang. Ato pangayo na sa Ginoo mga kaiksmonan kung itugot niya, no? Panalangin ta sa Ginoo. Ampo na to nagtaman-taman. Okay, mga kapamilya kaigsuonan, ato ning hatagan o pagtagad kini ato ang mga problema nga ginasangat, ginapadala diri sa ato ang mga listeners. Doon karong gabi karong takna mga kaigsuonan doon natay hatagan og pinasahi nga pagtagad nga usa ka personal problems sa nato kaigsuon nga di nato madetalye pagbasa mga kaigsuonan. Ako na nagibuhatan o pamaagi nga ipangitaag pamaagi nga I can discuss the problem sa tuang igsuon nga related gihapon sa spiritual life kay biblical man iyang pangutana mga kaigsuonan. Na iyang pangutana mahitungod kining paghikog, no? Grabe ang depression mga kaigsuonan, mengani kay naabtan siya sa nakabati siya sa LCM FM, so na-neutralize na iyang pagbati. Pero naghihapon ang iyang desire nga gusto siyang maghikog, no? Gusto siyang maghikog, grabe ang problema, no? Di na ako nga nagbasa, murag gikumot akong dugaan mga kaigsuonan, no? So usan siya ka Christian, di na ko nga lang ang iyang denomination, but she is not a Seventh-day Adventist, no? Dili siya Seventh-day Adventist. Usan siya ka Christian, believer gyapon siya kan Jesus Christ, pero nag-attempt siya nga maghikog. Pero there was a time nga nakapaminaw siya, maghikog na yun siya, nakapaminaw siya sa tulumanon nato diri sa radio, kanang nakapaminaw siya sa LCM FM, so nakadungog siya mga religious music, o labi na sa mga Bisaya na to nga mga kanta din nga ginapaplay diri sa to ang FM. So na neutralize gamay ang iyang pagbati nga maghikog. Pero dako gyapon niya ang desire. Usbon ko, dako gyapon niyang tinguha mga higala nga maghikog. So, mo na ito hatagag pagtagad karon kon kaya ang pangutana dali katapusan o kandap English man yang bagi chat ko dali mga kaigsuonan. Can people who commit suicide go to heaven? Man yang pangutana mga kaigsuonan. Kanang mga taong naghikog malangit ba daw na? Man yang pangutana. Kung baga gihimo ko niya judge, gihimo ko niya maghuhukom mga kaigsuonan. Pero sa di pa tamo pa dayon sunahan, gusto na ko ipabalukan ninyo, no? Gusto na ko ipabalukan ninyo nga karong Sabado dinhita sa ato ang venue sa LCMBN Studio YouTube studio diri sa Balutakay, Digo City mga higala. Okay? So see you here mga kapamilya. Tunay na magkapamilya, walang iwanan, no? Kamong taga Davao del Sur, nga to tabi para daghan-daghan ta dito, magkita ta ninyo dito, no? Kamong taga Matanao, taga Alegre, kamong taga mga kaigsuonan ako from Magsaysay, mga kaigsuonan ako from Kiblawan, from Padada, from Sulup, mga to ta ninyo, manambong ta mga kaigsuonan. Nara na din dapit sa may Balutakay, kanabitawng na crossing bitaw din ha sa crossing na nagway bitaw din ha nga padulong og terminal, padulong pod og Jensen bitaw kanang nag-abot bitaw na diha mga kaigsuonan from the terminal from Digos City, no? Terminal sa Digos o kanang sentro sa Digos nag-abot bitaw na 7-Eleven diha dapoy Phoenix diha. O dapit sa tuo mga kaigsuonan kung paingon kag Sulop, paingon kag Padada, paingon kag Gihing, naay right side din nga nga likuanan diha iskinita diha na masulod mga dagkong sakyanan diha. Pwede mo mosulod diha. Unahan na gamay mga 100 meters man tingali o 200 meters. 200 meters yata. Na dito sa unahan mga kaigsuonan, na dito nga to ang venue. O na dito to ang venue mga kaigsuonan. So I hope ato ning tagag pagtagad karong Sabado makita ta niyong tanan mga kaigsuonan. Doon na tayo mga nindot nga mga butang ato pag-isgutan karong Sabado. So see you there mga kapamilya, no? Ang tunay na magkapamilya walang iwanan.
So I hope ang ato pong tower man diri karon sa Lantawan ba ni lugar ini sa Digos. Anunsyo pag-ayo be, balik-balik palihog brother kung kinsay na-assign diha karon. Balihog balik-balik i-promote pag-ayo nga doon na tayo meeting karong Sabado diri sa Balotakay Digos. Makatabang mug dako no, dako kay mug ikatabang diha para daghan ang mga atong audience karong Sabado. Okay, so salamat kayo kaninyo diha sa Digos City. Kamong taga Toril, apir mo dito sa Digos be, kamong taga Toril. Kaya namin ang tanan ako taga Toril. Asa mo tambong og fellowship nga makadungog mi si mong wali. Ato tag Digos, ano? Sa Digos diha sa Balotakay kanang paingon ta og padada na mo sangko diha nga magway bitaw nga naay gikan after na sa terminal na magway bitaw din nga karsada nga naay sa tuo doon ay Phoenix, doon ay 7-Eleven. Dito dapit sa unahan doon ay atbang lang yun sa Phoenix, atbang sa 7-Eleven. Doon ay kanto diha pasulod paingon sa west. No, paingon sa west mga kaigsunan. Kaya magpawala ka paingon maka sa south. Paingon sa west, atbang rapor nimo, atbang sa 7-Eleven ug atbang sa Phoenix Station, gasoline station. Naay karsada din pasulod usbon ko mga 200 meters tingali. Layo tingnan ng 300 meters eh. So dito pasulod dito, sige butang na to 300. Di kay ko sure mga kaigsunan. Sa dito naay venue dito sa LCMBN nga venue mga kaigsunan. So na dinhi ang ato ang venue sa Digos sa Balotakay. Okay, see you there mga kapamilya taga Bato Digos. See you there. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Sa pagsugot mga pinangga na ko mga kapamilya tong patalawanan kini ko sa kapagampo, magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanan nga mga nagpaminaw karon. Panalangin sa panglawas ihatag mo kanila, kaalam nga langit nun ihatag mo kanila, og ang pagtuos, pagsalig kanila sa imong pulong Ginoo Dios nga masabtan nila kini, og dawaton nila kini, og saligan nila kini, og kinabuhian nila kini, kanamong tanan, kada adlaw hangtod sa imong pagbalik. Hinautamahan, imong panalanginan usabot ta ang tanang mga naga-support nini nga programa, may panglawas ihatag mo kanila. Gikan sa mga balatian, banguna sila, ayuha in taon sila Ginoo. Ang ilang panginabuhi, panrabaho, panghayo, panguma, panagatanan nga mga resources nila. Panalangin ni Ginoo. Dungagi kanon ilang gugma kada adlaw, imo pong gugma kana magatubo kada adlaw aron magakadako sa ilahang suporta para nini nga buhat. Panalangin ni usab ta nagadumala sa The Loud Crime Ministry, sa LCM-FM, mga volunteers, mga towermen, panalangin in town, o ang tanan nga mga dumala sa buhat nimo sa tibuok kalibutan, imo untang panalanginan. Amahan, pasalwa kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan, amo kining gitugyan kanimo Ginooman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga kong kaigsunan, usaw na kaawit alang kanimo. Living water, and I'm happy that I can say I'm free.
kaigsunan, padayon ta sa itong pagadugukan dari karon. Salamat din sa awit. Okay, thank you so much mga kapamilyang kaigsunan, kigalaan nga walay undang nagsubaybay, nagabang sa itong programa karon diha sa imong matag-usa ka radio set. God bless you and more power to you. Sa di pa mo padayon sa itong pangutana mga higala pagtubag nini. Doon ako'y natimahuan, no, doon ako'y nasagrap mga balita nga doon na di ay debate mga higala pamatud-an sa nasaga po lang po nga balita, pamatud-an sa Roman Catholic Church sa mga CFD nga ang Roman Catholic Church nga gitukod ni atong 33 AD sa Jerusalem, gitukod sa tinuod nga Kristo, sumala sa Biblia o sa mga referensya. Guwapo nga tema, no? Ganahan ko sa tema mga kaigsunan. So, ambot ako sa ning bulana, wako kay balo. Ang mga banggitan daw nga mga CFD sa Mindanao kay in company man daw ni. No, maminaw lang ta mga kaigsunan, lang ta mapila-pila ni. Pero ang ako bagiganahan ko sa tema no nga pamatud-an sa mga CFD kung Catholic Faith Defenders nga ang Roman Catholic Church gitukod niadtong 33 AD sa Jerusalem, gitukod sa tinuod nga Kristo sumala sa Biblia og mga referensya nga nadiduda di ay nga ang nagtukod sa simbahang Katoliko dili tinuod nga Kristo. Kay nganong ilaha magyong pamatud-an, no? So doon ay duda. Tanaw na to mga kaigsuonan kung makapamatuod ba. Ako disado ko, maminaw ko ani, muadto ko ani, maminaw ko. Abot asa ang bini, wala pa may announcement mga kaigsuonan. Ang team leader sa CFD nga mo pamatuod si Kuan. Kung wala ko masayo, sumara sa nasagap na ko nga balita. Si kinsay nga na niya ay. Si Seno, no, si RJ Seno, may team leader nila. Kini mga bantugan ni mga kiso, mga banggihitan ni murag battle of battle of the great defenders of the Roman Catholic Church against ang ilang kalaban. Da pa ko kabalo kinsay ilang kalaban na ni. Manghiring pa ko mga kaigsunan. Kamoto sa simbahan ilang kalaban na ni. Basta kay nindot ni, abot na karoon wala na. Atangin ninyo mga kaigsunan, no? Atangin ninyo. Guwapo kay nga tema. Nga pamatud-an sa Roman Catholic Church nga ang Roman Catholic nga gitukod atong 33 AD Jerusalem mao ang gitukod sa tinuod nga Kristo. So wala na isyu kung tinuod ba ang Roman Catholic Church or dili. Ang isyu ang nagtukod tinuod ba or dili. Nana dito ang isyu mga kaigsunan. Guwapo ni nga tema na come up ani nga idea, no? Salamat kayo ani nga idea mga kaigsunan. Actually nag-challenge man ko ani sa Facebook, wala man gi-ignore man ko sa mga CFD. Ay ilang rason di daw kuno ko sikat sa Facebook, di daw ko sikat sa internet, so sa online. So wala nila ilang gididma nya karon na ay gikagat nila, pero ambot o kinsay kalaban mga kaigsunan. Minaw lang ta, no, maminaw lang ta o kinsay ilahang gikuan. So thank you very much mga pinangga ko mga kaigsunan sa inyong pagtambong, pagpaminaw sa atong programa diri sa radio. So padayon ta sa tuang topic karon, can people who commit suicide go to heaven? Ang mga tao nga naghikog baka ato baglangit una-una mga kaigsunan, we cannot judge. Klaro ka nang sa Mateo 7:1, ayaw ka mo paghukom aron dili usab ka mo paghukman. So hulato na nato panahon gud sa Buhat 7:31, God has appointed the day when He will let everyone to stand and face the judgment. So hulaton na lang nato nga moabot ang panahon nga ang Ginoo may maghukom, makasulod ba sila langit or dili? Oo, tinuod sa Biblia dunay giingon nga dili ka magpatay. Ikaunom na nga sugo, dili ka magpatay. Sala ang pagpatay sa sikataw, labaw na sa imong kaugalingon. I'm sorry ha kung giingon akong labaw na. I don't want to offend you. Ikaw nga texter kina nagpadala si mong gumunhap diri sa
ako ang sa ato ang buhatan. Kung sala magpatay sa isig ka tao, sala po ang pagpatay sa atong kaugalingon. Okay? Sa Biblia ang gisulti sumala pa sa 1 Corinto 3:16 o 17, matod pa dinhi nagkanayon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templuha mao kamo. So sa ato pa kay ang atong lawas templo man sa Dios, ang balaang Espiritu nagapuyo man dinhi kanato. Kung dunay mulaglag ni ini nga templo, sa ato pa kung laglagon nimo na imuhang lawas, mukaon kag mga makahilo, muinom kag makahilo, mukaon kag makadaot sa imuhang lawas, muinom kag makadaot sa imong lawas, dili nimo ampingan imong lawas, in short, imong gilaglag ang imong kaugalingong lawas, matod pa dinhi pagalaglagon po ka sa Dios. So kana ganing magkaon gani kag mga pagkaon nga dili healthy foods. Laglagon manggani ka sa Ginoo, silutan manggani ka sa Ginoo. Unsa na lang kahakon magunay ka sa imong kaugalingon, maghikog ka dina, magbitay ka dina. Munay ako ang nasabtan, munay ako nasabtan sa Biblia, please. Correct me if I'm wrong, no? Kana direct to the point na mga kaigsuonan, no? Ang naglaglag sa iyang kaugalingon, pagalaglagon po sa Dios. So ampingan nato ang atong kaugalingon mga higala. Dili nato ni pasipadan atong kaugalingon. Di ta maghigot og PSC sa atong liog man mo ambak. O kaha di ta mo ambak sa taas nga building aron digtugpa mamatay. O kaha di ta maghinom og hilo para ang atong lawas maguba og mamatay. O kaha di ta mag-abuso sa ato ang lawas. Siging trabaho walay tulog-tulog, hangtod mga daot ang ato ang blood circulatory system, ang ato ang nervous system, ang ato ang kasing-kasing mga buak na ning ato kasing-kasing, mga buang na ning ato ang utok mga higala tungod kay wa na itulog. Kay silutan ta sa Dios, laglagon ta sa Dios kung ato pasipadan ang atong lawas. Magsige ta inom og soft drinks, hangtod nga mga diabetic na tangtanan, laglagon ta sa Dios, masuko ang Dios niya na. Labaw na maghinom kag hilo, masuko ang Dios niya na. Kay nga naman, atong ampingan ang lawas nga gipiyal sa Dios kanato kay templo na sa balaang Espiritu nga dinha nagpuyo ang balaang Espiritu sa atong kaugalingong lawas. Ang Dios mga pinangga ko mga kaigsuonan gitawag og pabor sa kinabuhi, pro-life ang Ginoo. Pabor siya sa kinabuhi. Gani ingon siya sa 30 bersikulo 15 man tingali na sa Deuteronomio. Kamundo na yung mga balaang kasulatan, mga pinangga ko mga kaigsunan, basaha rago na ninyo. Matod pa nga, akong panumpa sa langit o sa yuta mga kaigsunan. Tanawa, matod pa niya dinhi mga kaigsunan, tanawa gibutang ko karon sa tubangan mo ang kinabuhi ug ang kayuhan, ang kamatayon ug ang kadautan. Niyana nagsugo ako kanimo niining adlawa nga higugmaon mo si Jehova ang imong Dios og magalakaw ka sa iyang mga dalan ug magbantay ka sa iyang mga sugo og siyang kabalauran og sa iyang mga tulumanon aron mabuhi ka og mudaghan og nga si Jehova nga imong Dios magapanalangin kanimo sa yuta nga pagasudlan mo aron sa pagpanagian ini. So kinabuhi og kamatayon naa sa to ang atubangan karon mga kaigsunan. Pero ang Dios matud pa niya bantayi ang kasuguan. Bantayi ang kasuguan aron mabuhi ka. 19, gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kaninyo nining adlaw nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo, busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ang imong kaliwatan. Pagkanindot mga kaigsunan, ang Ginoo pabor sa kinabuhi. Although gitagaan ta niya freedom of choice, gitagaan ta niya katungod sa pagpili mamatay bata or mabuhi bata, pero pabor ang Ginoo nga mabuhi ang tao.
Pabor ang Dios mga kaigsunan nga mabuhi ang tao. Gani sa G sa Juan, kamo dunay mga balaang kasulatan din ha. Juan kapitulo 10 bersikulo 10, matod pa si Kristo ni anhin ning kalibutan aron sa paghatag og kinabuhi. Aron sa paghatag og kinabuhi mga kaigsunan. Og dili kay kinabuhi lang ang ihatag ni Kristo, buhatag siya abundant nga kinabuhi. Basahon nato. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang tulisan dili kay moabot lang ang iyang trabaho, mao gyud ang pagpangawat ug ang pagpatay ug ang paglaglag. Muna trabaho sa tulisan. Apan ako, muabot ako aron maghatag kaninyo kinabuhi og sila makabaton og kinabuhi nga daghang kinabuhi pastilan. Abundant life mga kaigsunan. Ihatag sa Dios ang gusto sa Dios nga ang tao mabuhi. Og dili kay mabuhi lang, makabaton pagyug kinabuhing tag-as. Abundant life. Sa to pa kinabuhi nga puno sa panalangin, puno sa kalipay. Ang uban mingon nga unya unsaon taman ni ani karon pastor, ang among kinabuhi di naman malipayon, sa amo na lang ning tapuson pastilan. Di man gud tagiya sa tong kinabuhi no. Ang Ginoo man gud tagiya sa tong kinabuhi. So pasagdan nato ang Ginoo, dili ta mag-una-una, di ta magbuot. Sometimes magud pangunahan natong Ginoo eh. Mura po ta Ginoo. Kita na magbuot o kanu sa ta mabuhi, kanu sa ta dili. Di ba? Kini nga to ang pinadanggang texter mga kaigsunan. Matod pa niya sa prominent baya medinhi sa Valencia. Ambot o sabot po sabot niya ng prominent mga kaigsunan. Ilado tingali iyang buot pasabot. Ayaw lang isulti ako ngalan. Hay pastilan. Nganong gikutlo iyang kinabuhi mga kaigsuonan. Na disgrasya di ay ni siya. Gusto niyang kutlo na, I'm sorry. Na disgrasya di ay ni siya ang sarap na pagstorya. Na igo sa ligaw nga bala. Og ang nakaigo mga kaigsuonan identified ang nakaigo ang namusil nailhan kumbaga ang namusil og dili mo sagot. So dako kay kaulawan kay kuno ilado daw sila sa ilahang lugar sa siyudad sa Valencia, Bukidnon. Ambot og unsa pay apelyido ani. Naaman dali ang apelyido gisulti man niya pero di na ako isulti po sa inyo kay protection in town sa to ang texter mga kaigsuonan. So, I hope na sabtan ninyo ha, manibot pasabot mga kaigsuonan. Medyo murag nagkaguliang daw sila ani karon nga problema. O di na siya gusto mo gawas, gusto na siya magtago, pero may di siya ganan mukaon, di na siya ganan maligo para niya wa na Diyos. Gusto na siya maglason sa iyang kaugalingon. Salamat nga doon na pa'y Loud Cry Ministries nga nagtukod og LCM FM. Nakadungog siya sa mensahe mga kaigsuonan. Nakadungog siya sa mensahe. Nakadungog siya sa mensahe sa Lawiton, of course. Karon sige siya paminaw sa LCM FM pero gusto gyapon siya maghikog. Nagulat lang daw siya timing. Pero kana kay nangutana ka, kana tungod kay ni nakiglalis ka na. Kana tungod kay ni hilak na ka. Sakto nang ato ang panultihon dayong tapos nga nagkanayo nga samtang ang tao muhilak magkiglalis o magkiglantugi. Kana nagpasabot nga doon na pa siya paglaom. Uwa pa siya kakabsis yung paglaom. So kana doon na pa paglaom kay mo pagunggi pahungaw na, mo pagunggi istorya na diri sa ato karon. So hinuktukan na nimo nga si Kristo pabor og kinabuhi. Although kinabuhi og kamatayon na sa imong atubangan karon, pilia ang kinabuhi matod pa ni Kristo. Sa ato pa si Kristo dili pabor nga maghikog ka.
Although doon na kay freedom of choice, but you have to choose life. Usmon ko pagbasa ha. 30 versikulo 19 sa Deuteronomio, gisangpit ko ang langit ug ang yuta sa pagsaksi batok kaninyo niining adlaw nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong mga kaliwatan. Pinalangga kong igsuong babae nga texter nato karon. Duna pay kinabuhi nga giandam ang Ginoo para kanimo sa unahan. Nga mabuhi ka para sa imong mga kaliwatan. Duna pa kay mga kaliwatan nga moabot human kanimo. So ayaw pagpakabana takabalo kanang resulta sa ligaw nga bala nga naa karon diha kanimo, mao na magdala og nindot nga kaliwatan sa imong kinabuhi. Napayahang portion siyang chat dere o text dere mga kaigsunan nga matod pa niya doon na ba ni paglaom nga nataw man ni sa way ayo nga kahimtang pastilan. Not in good season matod pa niya. Ikaw ra og kadtong kauban nimo sa paghimo ng bataa, more not in good season, but the child is an apple to the eyes of the Lord. Doon na siya plano niya ng bataan na. Munang paningkamote, panindugi na, nga mabuhi ra na, uban stabang sa Ginoo. God has a plan for that child. Okay? Ayaw nag-ipa-abort ha? Maganda na bang mga CFD, sig pamasangil nga kuno ang CFD, nga kuno ang SDA, magsigig, aprobado daw kuno sa SDA ang pag-abort. Pataka raman mo eh. Kaya tinuod pa na, dugay na kong nihawa sa Seventh-day Adventist. Tanawa to si Raymond Kada na masangil nga kuno ang Adventista nag-adapt og abortion ning hawa. Paghawa na niya, karon ta mukaon nagbaboy, magsige nagwalig sa bado nga di na igpapahulay. Domingo ni adlong igpapahulay. Unsa man oy? Di na lang mutog as tinuod. Gihimo na rason ang abortion. Anyway, balik ta sa punto mga kaigsuonan. Ang yawa mga higala maoy gusto og patay. Ha? Ang yawa may gusto og patay. Ang Dios dili gusto og patay mga kaigsuonan. Muna nining kalibutan na ay mga taong gusto og patay, na gusto mga tao, napay mga taong dili gusto og patay. Pero di ako taning kalibutan nga iya ni Satanas. Muna daghang mas mopabor sa tao, sa mga tao nga gusto og patay. Gamay ra ang mopabor sa mga tao dili gusto og patay. Mas malipay ang yawa kung doon ay patay nga mahitabo. But yun ni mo kagalingon maghiko ka, malipay si Satanas niya na. Malipay si Satanas. Ayaw gyud paghikog sister kay og patyo ni mo kagalingon hunlusan mo sa kinabuhi mo kagalingon. Malipay ang yawa niya na kay ngano man. Subala sa Juan 8:44, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno o mamay pangibog sa amahan kriminal. Ang desire sa amahan nga mao ang yawa, ang iyang desire is mamumuno, kriminal, murderer. Sukat pa sa sinugdanan, mo na iyang desire. Ang desire ni Kristo, mabuhi ka. Ang desire ni Satanas, mamatay ka, patay ang naa sa baba or utok ni Satanas. Og siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya nagsultig tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. Kanang moingon bitaw ka, patuhuon bitaw ka ni Satanas nga maghikog ka kay para hindi ka matay nimo sulbad ang problema. Dili na tinuod, bakak na igsuon. Trabaho na ni Satanas nga gipatuon nimo diha. But anyway, I cannot judge you. Neither I can blame you. Nganong naabot ka sa punto nga maghikog ka. Nasabtan ako ang imong kahimtang. Nganong di man ko makasabot nga ako mismo moagi magpukog mga iyon ana nga kahitabo.
Ako pastor ko pero niabot po sa akong kinabuhi nga gusto po unta kong sama nimo. Nga makasabot ko niya na nga kahimtang. Doon ay nahitabo sa akong kinabuhi nga daw wa na ko'y laing makitaan sa akong kinabuhi nga kahayag sa unahan nga gusto na lang po unta na akong tapuson ang kinabuhi. Pero thanks to the Holy Spirit. Salamat sa balaang espiritu mga kaigsuonan nga nagatagbaw sa pagtubag sa ako mga pangutana. Sa James chapter 4 verse 17 sa English Bible King James Version kanayon, to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. Kabalo man ka nga ang kinabuhi gyud mao gyud pabor sa Ginoo. Kabalo na ka kung say maayo pero di nimo na buhaton kay pilion gyud nimo ang dautan, that is a sin. Sala na mga kigsoon sa Bisaya, busa ang tao nga nasayod kung unsay matarong nga pagabuhaton o wala magabuhat nini siya nakasala. Sala mga kigsoon nga kung magbuhat kag dili maayo. But still I don't condemn you. Kung personal lang untatan magkita, magkaistoryanay, makasabot jud ko nimo. Nga grabe gyud ang problema pero ayaw kalimot igsuon. God is so gracious. Matod pa ni San Pablo sa Episo 2:4, apan ang Dios madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Ang Dios mga kaigsunan madagayaon sa iyang kaluoy. Hagita ang Ginoo pangayo ibisag usa lang katipik sa iyang kaluoy. Ibubo kanimo karon na. Ayaw sugot nga di ka bahinan sa Ginoo siyang kaluoy. Di ka madagayaon sa kaluoy ang Dios. Siya ro di gyud maluoy ang Ginoo sa makahimtang. Naluoy man gani kung nagbasa si muhang gitext diri sa ako. Ako gani nga tao nga parihara nimo otro pong posibleng mabiktimag sama sa imong kagulanan. Gibati man gani ko kaluoy sa imong kahimtang. Labaw na ang Ginoo nga nagpaminaw kanimo karon. Luhod hangyo. Pangayuy ang Ginoo bisag usa lang kumingking kadak ang kaluoy pangayua sa Ginoo. Og kana nga kaluoy magsugod na nga maglihok na sa imong kasing-kasing og ang Dios magapanalangin nagsugod kanimo. Ayaw ibutang sa imong kaugalingon. Ha? Ayaw ibasalig sa imong kaugalingon ang imong mga decision. Kay ngano man grabe ang depression na sa imong hunahuna karon. No? Kabalo ka once ma-depress ang tao, doon na mga chemical changes, doon na mga chemical reaction, doon na mga hormonal imbalance or electrolyte balance or unsa pa ng mga neural imbalance nga nahitabo sa tuang utok mga kaigsunan. Buti pa sabot o di lang ka masuko, dili na normal ang atong decision making. Muna nga palihok ayaw paghimog decision para sa imong kaugalingon today. Ayaw. Bugat ka na nga desisyon so ayaw na buhatan likayi ka na kay ngano man naka sa sitwasyon nga bugat kang imuhang problema nga di nimo madaog so dunay mga portion sa imong mga brain nga di na mo lihok di na kaayo mo function tungod sa focus nimo sa imuhang kaguol ug sa kabugat sa imuhang kahimtang karon. So di na nimo mabalansi ang tama. Di na ka kabalansi sa sakto. Atong dawaton. We need a counselor. You need a counselor. Pangita og someone nga makaistorya nimo ayo pagsigig mukmok sa imong kwarto, you talk to your parents. Istoryahay mo mga ginikanan. Kamo pong mga ginikanan ngayon ani ang kahimtang sa inyong anak, ayo mo pangasoko. Asa man padulong da inyong anak kon mga bulyasong ilahang journey sa ilang gugma, asa man din sila makigistorya. Asa man din sila moduol sa panahon nga nangadimala sa ilahang kinabuhi. Siyempre sa mga ginikanan, kamo po mga ginikanan, mura po mo otropod. Mabito na uban nga, ang mga anak na kuno, seminaron, kay kuno ang mga anak, wala magkadimao. Ano ang mga parents nagkadimao? O sa sinungdan nga ang mga anak, kung dili magkadimao, tugod na sa mga ginikanan po, nga wa po magkadimao. Kung doon na manggali seminaron mga kaigsunan, apilon og seminar ang mga ginikanan, pariharan na sa isyu anang Pastor ng kalo ito mga batang ipangtukhang sa nang labayng administrasyon mga kaigsunan nga ang mga ginikanan wag giapil og tukhang simbakulang. Nganong di man apilon?
I'm sorry ha, I'm not pabor sa tukhang mga kaigsunan. Dili po ko against sa administration sa tukhang. Ang akong punto manggod, nga ang mga bata man may ato ang pangsilutan, may pang kontrolahon, may pangkastiguon, may pamatsyon, nga kanang mga bataan na resulta man po na sila sa mismanagement sa mga ginikanan. Kung doon na magaling seminaron po o dakpon sa gobyerno, di lang tanang tukhang, dakpon sa gobyerno mga kaigsunan man seminaron, apilon og dakop ang mga ginikanan, pasabton ang mga ginikanan. Unyag di gyapon mo patuo, ba sultihan magini ka pirma mo be. Kung di mo patuo, tukhangon na mo after this. O kana bahala ng gobyerno niya na, pero pro-life si Jesus Christ mga kaigsunan. Pro-life si Satanas lang ang pro-murder, pro-crime. Maunay language sa balaang kasulatan mga higalag kaigsunan. Abi ninyo, ang gobyerno karon, ang kalibutan karon nagsigig discuss anang gitawag og extrajudicial killing. Tama ba or dili? Kana nga problema ang extrajudicial killing mga higala, sukad pa na kaniadto sa balaang kasulatan, doon na nay extrajudicial killing kaniadto. Gani si Kristo biktima sa extrajudicial killing. Unsa man ang extrajudicial killing? Gipatay ang tao nga walay saktong hustisya. Ikaw karon sa imong kaugalingon, patyo ni imong kaugalingon, sa walay tama nga pagpaminsar, mabiktima ka sa extrajudicial killing nga ikaw rapod ang naghunlos, ikaw rapod ang namuno sa extrajudicial killing against your life, against your own self. Di ba? Arago na imong hukman, imong kaugalingon nga angay ng patyon nga wa gani kay saktong hustisya, kay ang imong utok dili makahimo og tama nga paminsar. I-relax imong utok, inom kag tubig dito, ampo ka, basa ka sa Biblia, human relax gamay, makikistorya ka sa imong parents, mga kag pasaylo sa imong parents, o subon ko kamo pong maginikanan ko, kamo po na tungdan ini nga problema, pangayo po mo pasaylo sa inyong mga anak, masayop magutatanan gud ba? Kanang mga ginikanan nga mga dili mga pasaylo sila mga anak, mga hambugero ra kay nga mga ginikanan oy. Manaingon nga sa mga katiguan pa tsura ninyo. Sorry po. Mama na mga ginikanan nga sobra ka hambugero, dili gani mo admitar og mali sa tubangan silang mga anak. Nganong di ba mo accept og mali gawa may parents nga perpekto? So mga itag pasaylo sa itong mga anak para matulid na, mabutan ng atong mga anak, makadaog po rin tanong sa sila mga problema. Okay, now, sa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5, matod pa nagkanayon. Sumalig ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing o ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan ilha siya o siya magamando sa imong mga aligianan. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon igsoon. Gatuo ka nga tama imong desisyon, ayaw pagdisalig niya na. Sa tanan nimo mga dalan ilha ang Dios. Ilha ang Dios. Paminaw mo ha. Si San Pablo, adunay case si San Pablo nga nangayo siyang sulbad sa iyang problema, sa iyang kinabuhi. Sige sag ampo sa Ginoo nga kuhaon na sa Ginoo ang iyang mga balatian sa iyang kaugalingon. Something like depressive ang situation usab ni San Pablo nga gusto na po siyang magpakamatay. Sa ikaduhang Korinto Kapitulo 12 versikulo 9, human niya gibasol ang Dios sa iyang mga pag-ampo nga wa dungga, kun baga pamati ni San Pablo, wa dungga yung mga pag-ampo kay nganong wala gyud mamaayo ang iyang balatian ngayang gihangyo sa Dios nga mamaayo na unta. Matod pa rin nagkanayon, human si San Pablo nagyango-ngo nga nganong wala tambali, pila nakatuig, tulo nakatuig, pila nakatuig niyang hinangyo nga tambalan siya sa Dios. O siya tubag sa Dios kang San Pablo. Apan siya nag-ingon kanako, ang akong grasya paigo alang kanimo. Kaya ang akong gahom ginahingpit diha sa kahuyang. Sa ingon ni ana labi pa kang igakalipay kudi ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang aron ang gahom ni Kristo magapandong kanako.
Sa dihang gusto na punta si San Pablo nga magrant na punta siya o magpakamatay bakahaon sa bakaha tungod siyang balatian nga wag yudungga sa Ginoo matanggal maayo gikan siyang lawas. Daw pamati San Pablo wa nay paglaom ang Dios mitubag kaniya. My grace is sufficient unto you. Panalangga kong igsoong babay, ayaw kalimot that Jesus Christ wants to tell you that my grace is sufficient unto you. Ang akong grasya nagakaigo diha kanimo. Si San Pablo pinakatuig ng hinangyo sa Ginoo nga sulbaron niyang problema. The Lord answered, my grace is sufficient unto you. Kanang imuha siyam ra na kabulan. Sulbad na. You can start again. You can start again by the grace of God. As what I have told you, God is so gracious, rich in mercy and love and grace. Pangayo bisag usa lang katipik nga kaluoy gikan sa Dios. Then you can start again. Maka-recover ka. Pinagi niya na. Now, dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan atong masabtan nga kung muampo ta di na ta kalito kung sa itong iampo tungod sa kadaghan sa itong problema. Roma Kapitulo 8:26 sa ingon usab nga paagi ang Espiritu mutabang kanato sa diha nga magbaluyahon kita kay kita ugod dili man makamaong muampo sa hustong inampuan apan ang Espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo kanato alang kanato uban ang paglaom nga mga laglom nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Balag di ka kalitok sa imong ampo, balag di ka kasabot sa imong ampo, luhod lang god. Luhod lang god, balag di ka kalitok nya makahilak ka inig ampo nimo, hilak lang god. Balag din mo na malitok ang balang Espiritu na mahibalo na motiwas og sa imong ampo. 27. Og siya nga maong nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao nasayod kung unsa ang hunahuna sa Espiritu kay ang Espiritu nagapangamuyo man uyon sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan. Sister, ang balang Espiritu nagapangamuyo para kanimo. Ayaw pagpakawala sa paglaom. The Holy Spirit is interceding upon you now. 28. Kita nasayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya og mga tinawag sumala siyang katuyuan. If you only love Jesus Christ, kanang butang nga nahitabo kanimo karon will turn into good. Mahimong isig kaayo ra gihapon kanang nahitabo kanimo dinha. Don't forget, invite the Holy Spirit always into your mind, into your heart. Why? Matud pa ni San Pablo sa 16, Roma 8:16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang Espiritu Santo mismo may nagasaksi, may nagapamatuod, may nagalig-on kanimo nga diin ikaw mutuo nga anak ka sa Dios. Palig-unon ka mga kaigsuonan nga anak ka sa Dios. Daliman ka ni anak. Basi nakalimot ka nga anak ka sa Dios. This is my Father's word. Anak ta sa Dios. Siya tag-iya ng kalibutan na. Although gi-hijack sa yawa kining kalibutan na mga kaigsuonan. But no matter what, God is the ruler yet nining kalibutan na. Bisan pag ang yawa daw tan-aw na to, mubarug ang yawa daw tan-aw na to. Ang yawa may nagpasiatab ning kalibutan na, mo ay namuno ning kalibutan na, ang pagkadautan may mulabaw sa pagkahitabo ning kalibutan na. But God is the ruler yet. Ang Dios siya gihapon ang nagamando nining tanan mga kaigsuonan. Believe me. Tuhui ko, tuhui balang kasulatan, tuhui si Kristo. Nga kining tanan mulabay lamang, walay kagulanan nga magpadayon hangtod sa walay katapusan. Tanang kagulanan, tanang problema, dunay katapusan because God is the ruler yet. Ang Dios may nagamando ning kalibutana. Ang walay katapusan kabalo kag unsa? Ang kalipay mao'y walay katapusan. Sa Mateo 11 versikulo 28 mga kaigsuonan. No, sa dili pa di ato ta sa 1 Corinto 13. Kaninyo matud pa ni San Pablo. Kaninyo walay makaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maanto sa tao. Ang Dios kasaligan
og dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong karangan, apan uban sa pagpanulay siya maggatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Walay problema ang moabot nimo nga di nimo kayang lutsan. Walay problema nga moabot kanimo nga di nimo kayang daugon. Kana kay gitugot sa Dios nga moabot kana kanimo, kaya nimo na, ayaw pagpakawas maglaom, ayaw hunblusa imong kinabuhi. Dunay paglaom igsoon. That's why Jesus Christ is inviting every one of us. Labi na kanimo, sister, matod pa ni Kristo sa Mateo 11:28, 29:30, matod pa ni Kristo, "Omare kamo kanako. Kamong tanan nga ginagabudlay og nabugatan og kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo nga akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan." Ang sulbad ni Kristo, "Come, my dear daughter. Umari ka kanako, pinalanggan akong anak nga babae. Tanan nimo mga problema, isangon mo kanako kay papahulayon ko ikaw. Hatagan ko ikaw kalipay, kalinaw, pagpahulay." Ayaw kalimot si Kristo, nagsaad kanimo. Nagsaad si Kristo kanimo. Juan 14:1, 2 ug 3, kinahanglan dili magkaguol inyong kasing-kasing. Please, ayaw gubuta imong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios, sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa kong amahan anay daghang puyanan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, og sa mihiadto na ako og makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo dito. Sister, magkikuyog pa si Kristo kanimo sa langit. Ayaw hunlo sa imong kinabuhi. Ayaw hunlo sa imong kinabuhi. Christ is calling for you. Christ is waiting for you. He's inviting you to be there with Him in heaven. Gusto pa ni Kristo magkuyog pamundo sa langit. Iandaman ka ni Kristo og luna sa gingharian sa mga langit. So please have this faith burning in your heart. Batuni kini nga paglaom nga magdilaab sa imuhang kasing-kasing nga matod pa ni San Pablo sa Tito 2:13, looking for that blessed hope. Nga magatlantaw kita ni anang buhing paglaom, balaan nga paglaom, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Matod pa ni San Pablo nga magalantaw kita sa unahan ni anang bulahang paglaom, nga ngatong bulahang paglaom mao ang pagbalik sa mahimayaong pagbalik sa atong dakong Dios ug atong manluluwas nga mao si Jesucristo. Pastilan og wala pa'y mensahe nga si Kristo mobalik sa dili madugay, dugay na kong naghikog mga kaigsonan. Dugay na kong nagpaligis, dugay na kong namatay, kay ngano man, wa na'y paglaom ning kalibutan na. Pero, tungod kay buhi ang saad ni Kristo, nga behold, I will come again. I will come quickly. Dili madugay mo balik na ko. Si Kristo mo balik na sa dili madugay. He's preparing a place for you there in heaven. His coming, His glorious coming is our great and blessed hope. Sister, ako maglaom kanimo nga magalantaw ka sa pagbalik ni Kristo. Magalantaw ka balik ngadto sa kamatayon ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. Nga siya nagpakamatay tungod og alang kanimo siyang gugma aron ang mga sala mapasaylog ikaw makabaton og kadasig, kalipay, paglaom nga mahawa sa kalisod, problema ag mga kapakyasan, kasalanan ning kalibutana, dawatang iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Kinabuhi ang iyang pulong matagkaron og unya nining taknaa. Og magalantaw kitang tanan, ikaw, ako, kitang tanan nga naminaw karon. Magalantaw kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga mo'y atong buhing paglaom ug bulahan nga paglaom ang Ginoo magapanalangin. Mga pinangga ko mga kaigsonan, wala tay oras. Salamat kayo sa tanan natong mga kapamilyag kaigsunan nga diin individual nga naga-support ning atong tulumanon dinhi sa radio. Salamat kay kaninyong tanan, labi na gyud sa mga nagapadala sila mga donations. Pinagi sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lolier o si Buana Lolier. Salamat kay kaninyong tanan. Palihog kontakan ninyo si Mrs. Maritis Aminita, ang atong bagong treasurer overall.
Doon na siya cell number nga makontak ninyo siya para maplasta ninyong donation, 0965-429-6761. Usbon ko ang numero ni Mrs. Marites Aminita mao ang 0965-429-6761 para sa inyong pagpadala, ma-aware siya, ma-withdraw niya, ma-deposit niya sa bangko, ma-resibuhan po mo niya. Okay? Si Mrs. Mary Ann Medidas na siya mobile number sa yahang GCash. Pwede ninyo siyang padadaan og GCash bisag peso kada adlaw. Way problema na. Ha? O sa kalibo ka mga tao sabay-sabay 1 peso kada adlaw perting dagana na. That is 1,000 pesos a day. Kayang-kaya na nato mag-operate og bagong radio station sa Cebu o sa Davao mga higala. Tama na makabayad sa kuryente. Gamay na lang na kulang. Labaw na kung magpadala mo tag 100 pesos per day. Di ba? Dito niyo ipadala sa kay Mrs. Mary Ann Medidas 0917-718-0269. GCash na mga kaigsunan. No? Di kay 100 lang, dawat po siya 1,000. Di ba? Salamat kaayo mga kaigsunan. Ang Ginoo mga panalangin og dugang og ang matag usa kaninyo makabaton sa mga panalangin sa atong Ginoo. Salamat po kayo sa tanan natong mga pasyente nga nagagamit sa Thiazole o Renal Boost. Salamat sa panalangin nga nagapadayon sa inyong kinabuhi. Doon ay nag-text dere. Nga naman nga maayo naman unta akong pagbate, wala na ko'y heart palpitation. Dili na manghaw akong bukton, lamin na akong tulog, di na ko mopunga, di na ko mohangak, human ko nakainom og Thiazole. Pero nga naman og buundang ko, mubalik man, unsa man din ng klasiyas, tambali, balik-balik man. Igsoon as paminaw lang sa health counseling clinic on the air. Basta heart problem gani dili na mamaayo, kinahanglan na nag health management, no, temperance. So ipadayon na to pag pugong sa to mga pagkaon, dili ta magpatakag kaon. Ang problema mo gud nato kung mag-inom na tag Thiazole, mobalik sa itong dating gawi, niya muundang na pod pastelan. Sorry to tell you, kung gusto mo, nawago ko yung nga kung mag-inom og Thiazole, di na gyud mo mamatay, paras gud tagod. Wa ko mag-ingon nga, tungod kay nag-inom kog Thiazole, di na ko mamatay. Mamatay gud tagyapon, pero madugay-dugay. Madugay-dugay. So, ipadayon ang pag-inom og Thiazole. Ayaw undang. Kabahin na sa imong pagkaon kada adlaw, no? Mas mahal ang lungon, sultihan ta ka kaysa Thiazole. So salamat kayo sa tanan nagagamit og Thiazole, usbon ko, o sa nagagamit og Renal Boost. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan, ang Dios magauban. Okay, wala magkatay oras mga kaigsuonan. Usbon ko karong Sabado makita ta ninyo sa Balutakay Digo sa LCMBN studio nga mao yato ang venue karong Sabado. Okay, again, wala tay time sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug kan Jesus Christ nga matong great provider. Ako sa inyong kapamilya ni lipon sa pagwali sa maayong balita, Pastor Israel Villaver I magayon kanimo samtang ang tao muhilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampon.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Aliya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usa pa niya Deolat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.